Sa umagang ito, nais ko kayong ayahan na tayo magsiupo. At salamat sa pagkakataon na pinagkaloob sa atin muli sa umagang ito. Na-expected. Akala ko matagal-tagal pa makakatayo. Nang nakita ko yung schedule, nakahinga dahil sa 28 pa. But all things were together for good. Ang ating kapatid Barry Josiah hindi natin kasama dahil masamang pakiramdam. At kahapon, balak magbiyahe sana. Pero habang nasa biyahe, biglang nakatanggap ng message sa ating pastor na pwede ka ba? Kung pwede lang magsabing, pwede ba si Barry Philip na lang? Pero alam ko sasagot ng ating kapatid ako na nung Sunday. Minsan yan ang aming biroan dalawa. Pero by God grace, salamat dahil mayroon naman inspirasyon. At yung ating pinag-uusapan ng ito'y part 4, how to express our love God. At marahil ito yung ating last na part na ating pag-uusapan sa umagang ito. At sa ganitong bagay ay salamat. Pag-pray nyo ako ay pagamat tumatayo kapag nasa likod na at nandun na yung kaba. At tulungan ako ng Panginoon. Sometimes ay mayroong pag-aalinlangan dahil alam niyo naman yung kapatid kung sa karunungan ay wala. But anumang biyaya na aking tinanggap sa Panginoon ay nais kong ipaglingkod sa inyo. Sa umagang ito, nais ko na ipagpatuloy lamang ang ating paksa na ating pinag-usapan. Unang ating pinag-usapan and how to express our love God. At ang una na ating pinag-usapan sa una ay sa part 2 ay love one another. Dahil yan ang inutos ng Panginoon, ang unang ating pinag-usapan nung pasimulang part 1, ang unang pag-ibig ay ang ibigin natin ng Diyos ng buong puso, buong lakas, buong ating kaluluwa, at pangalawang kanyang utos, love one another. Ibigin nyo ang iyong kaaway at ito ang pangalawang utos. At atin nakita kung paano ang pag-ibig na yan sa ating kapatid, sa kapwa, ay simbolo yan ng expression natin sa pag-ibig sa Diyos. At ang deny self ay pagpapakita din naman na yung sarili, na yung kagustuhan ay handa mong bitawan dahil mas ginugusto mo ang kagustuhan ng Diyos na gumagawa sa iyong buhay. At sa umagang ito, nais ko rin naman pag-usapan sa ikatatlong bahagi na ating pinag-uusapan ay ang take up your cross. Pasanin nyo ang iyong cross. Tunay, brother, sister, ito'y hindi magkahiwalay, ang deny yourself and take up your cross. Isang bagay ito na pagpapakita sa ating mga buhay. Ating kinuha yan sa ating teksto sa Matthew 16:24, na sabi diyan, nang magkagayon sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, kung ang sino man tao'y ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kaniyang sarili at pasanin ang kaniyang cross at sumunod sa akin. Bago tayo sumunod sa ating Panginoon, una, kinakailangan ng tao is deny ang kanyang sarili. Mahirap sumunod sa Panginoon kung ang ating sariling kagustuhan ang siya pa rin nasusunod. At mahirap pasanin ang cross kung ang ating sarili ay hindi natin kayang i-deny. Dahil may nakita ko, may nabasa ako, sabi niya, nang itinignan ko ang pagpasan sa cross, ang pagpasan ng cross ay handa kang harapin ang hirap, sakripisyo, at pag-uusig dahil sa pananampalataya at sa pag-ibig mo sa Diyos. Ang isa palang pagpasan sa cross, ang pagharap mo sa mga pag-uusig, mga suffering, ay pagpapakilala kung gaano mo minamahal ang Diyos sa iyong buhay. Paano mo ito may express? Paano mo ito maibibigay ang ganitong bagay? Makikita yan sa ating mga pinagdadaanan. Paano natin hinahandle? Ang mga suffering, mga pag-uusig. Alam niyo ba na ang ating Panginoon, bago niya ito sinulat sa mga alagad, ay kanya ito di naman ginawa. Ang unang ginawa ng ating Panginoon, alam natin siya'y Panginoon, pero alam natin na siya din naman ay tao. Mayroon sariling kalooban. Pero sabi niya, mas pinili niya, sabi niya, hindi ito kinuha sa akin, kundi kusa ko itong ibinigay. May karapatan akong kunin, pero ang ginawa niya, nagpasya siya, ibigay ang kanyang buhay. Yun yung napakaganda, brother, sister.
sa pagdi-deny ng ating mga sarili, bagamat may sarili kang kagustuhan, pero pinapriority mo, inuuna mo, mas mahalaga ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay. At ang ating Panginoon, ang unang nagpakita sa pagtanggi sa sarili. Alam niyo ba kung kailan lubos ng Diyos, ang ating Panginoon ay tinanggihan ng kanyang sarili? Kailan ito lubos na siya'y namatay sa kanyang sarili? Bagamat nakita natin lahat ng bagay ay sinunod ng ating Panginoon, pero sa last na kanya naranasan, na ang kanyang buhay, nung maranasan niya ang malapit na kanyang pagpako sa krus, ito'y nahayag sa kanya. Pero dahil ito'y hayag sa kanya, mahirap ang kanyang harapin. Mahirap pasanin ang krus. Nag-struggle ang Panginoon, di ba? Mahirap pasanin ang krus, mahirap humarap sa mga suffering hanggat ang ating buhay ay namumuhay pa rin tayo sa ating sariling kagustuhan. Mahirap makapagpatuloy, mahirap gawin ang kalooban ng Diyos, mahirap mo malagpasan ang mga pagsubok sa buhay hanggat ang sariling buhay ay nariyan pa. Kahit man ang ating Panginoon, struggle. Nag-struggle siya. Ano sabi niya sa Matthew? Anong ginawa niya? Sabi niya, Panginoon, nanalangin siya sa Gethsemane ng 3 times. Dahil sa sobrang bigat at ang dugo na tumulo, napawis na kagaya ng dugo, alam niyo, ito pala ay totoo. At ako nagsisearch kagabi habang nagpe-prepare at naghahanda. Totoo pala to. At sa mga tuloy dyan, sa mga doktor, pinakita, aking nabasa doon, kapag ikaw pala ay nakakaranas ng sobrang struggle, stress, at sobrang doon sa loob mo ay mayroong pakikipagbaka, ang ganitong palang, sabi niya, hindi ito malabo mangyari. At ito'y naranasan ng ating Panginoon. Ang kanyang naranasan bago ang crucifixion, naranasan niya ang totoong stress. Totoong napakabigat ng kalalagayan na kung saan kumaari, sabi niya, kumaari lumagpas ang sarong ito. Dahil makikita natin, nandun pa rin ang kanyang sariling kagustuhan, kalooban. Bilang tao, mayroon pa rin mahirap sundin. Kaya nanalangin siya, kumaari lumagpas sa akin ang sarong ito. Kumaari, hindi ko gawin, i-deny ko ang bagay nito. Pero anong sabi niya sa bandang huli? Pero hindi ang nais ko, kundi ang nais mo. At makita natin, bago ang suffering, bago ang krus, bago ang Calvary, naranasan muna niya na lubusan, ma-i-deny ang kanyang sarili. Kailan niya na-i-deny ang kanyang sarili? Doon sa Gethsemane. Hanggang sa dumating ang panahon sa pangatlong bagay, dahil sa struggle, pero nung makita niya, hindi talaga pwedeng lumagpas ang ganitong karanasan, nung matanggap niya, pinalakas siya ng anghel. At sabi niya sa mga alagad, halina kayo. Handa ko na harapin ang krus na ito. Brother, sister, sa ating mga buhay, bagamat may mga bagay tayo na pagsunod, tinanggihan ang ating sarili, tinanggihan ang dati nating buhay. Pero, believe it or not, nakakaranas pa rin tayo ng mga struggle. Patuloy pa rin tayo na nagde-deny sa ating sarili. Patuloy pa rin tayo sa process na hanggang dumating ang panahon na hindi na ikaw ang makikita. Kaya nga sabi sa isang quote ni Barry Branham, sabi niya, darating ang araw na makikita muli sa Kristo sa sanlibutan sa pamagitan ng bawat isa sa atin na ang buhay na ating kinabubuhay ay hindi na sa atin. Darating ang panahon, brothers and sisters, bagamat may mga struggle pa tayo, may mga bagay na pinagdadaanan, kahit man ang Panginoon, sa huling sandali ng kanyang buhay, sa Gethsemane, doon lubusan namatay ang kanyang sariling kalooban. At makikita mo sa isang tao na kapag namatay na siya talaga sa kanyang sariling will, sa kanyang sariling kalooban, sabi ng Panginoon, halina kayo. Mayroon na siyang tapang. Mayroon na siyang kayang harapin na ang krus. Kaya nang harapin yung kamatayan, ang hirap na kanyang titiisin. Mayroon ng lakas. At sabi sa kanya ng Pilato, hindi mo ba alam, may kakayanan ako na palayain ka? Bakit ayaw mo magsalita? Bakit ayaw niya magsalita? Dahil wala na siyang kalooban. Wala na siya sa sarili niyang kagustuhan. Yan ang dahilan, sabi nga sa mga pangaral, paano mo papapatayin, paano pa matatakot sa kamatayan ang taong patay na?
Kaya ang ating Panginoon, paano pa siya matatakot sa krus, sa kamatayan, kung doon pa lang sa Gethsemane, naranasan niya na ang totoong kamatayan. Hindi man siya patay sa kanyang pisikal na katawan, pero patay na siya sa kanyang sariling kalooban, kaya ang kamatayan ay hindi niya na kinatatakutan. Kahit man si Apostol Pablo, sabi niya, nasaan ang kapangyarihan ng kamatayan? Kapag ang isang tao ay lubusan na isuko ang kanyang buhay, kahit anong mga hirap, pagsubok na kanyang pagdadaanan, kaya niyang lagpasan. Bakit? Hindi na siya nabubuhay sa kanyang sarili. At yan ang ating struggle. Bawat isa sa atin, yan ang ating struggle. May mga struggle pa rin tayo. Kaya kuminsan ang hirap, sabi nga, kuminsan, in the same parihong karanasan na naging ating kahinaan, ay ganun pa rin karanasan, nasusumpungan tayo sa ganun kahinaan. Dahil kuminsan, brothers and sisters, aminin man natin sa hindi, kahit man ako aamin sa akin sarili, marami mga bagay pa kuminsan sa ating mga buhay na hindi natin kayang tanggihan. Pero sa kabila na nakikita natin ang mga bagay na yun sa ating mga buhay, ito ang nagdadala sa atin para idulog sa Panginoon. Dahil hindi mo kayang lagpasan ang mga trials, ang krus sa iyong buhay, hanggat hindi natin naranasan ang totoong kamatayan sa ating sarili, sa ating sariling kalooban. Kahit man ang Panginoon ay struggle. Sa harapan niya na yun ang krus, nandoon ang kanyang harapin. Pero anong ginawa niya? Una, idinala niya ang kanyang sarili sa Panginoon. Nang malubusan na i-deny ng Panginoon ang kanyang sarili, sabi niya, mayroon na siyang tapang. Tayo na. Dahil ang magkakanulo ay nariyan na. Mayroon na siyang kalakasan, harapin ang mga pagsubok sa kanyang buhay dahil unang kanyang napanagumpayan ang sarili niyang kalooban. At brother, sister, hindi natin kayang lagpasan ang mga trials sa ating mga buhay hanggat ang ating buhay ay hindi natin lubusan na isuko sa Panginoon. Siguro sasabihin natin, ngayon wala tayong mga mabibigat na trials. Pero alam niyo ba sa ibang bansa kung anong mga nangyayari na? Kung aware kayo, ang mga Kristiyano doon patago na lamang na nagkakaroon ng bahay panambahan. At doon kuminsan ang mga Kristiyano sa ibang bansa na nangyayari sa ating panahon, ang mga mananampalataya, dahil sa pananampalataya kay Kristo, handa nila ibigay ang kanilang buhay para sa pananampalataya. Pero hindi natin kayang gawin ang bagay na yon kung dumating yan sa ating buhay, hanggat ang buhay natin ay hindi pa natin lubusan may deny sa Panginoon. Alam ko, darating ang panahon, brother and sister. Sa panahon, naalala ko lang ang Egypt. Nung dumating ang hirap sa kanilang buhay, nung si Moises at ang dayami ay hindi na ibinibigay sa kanila, dumating ang panahon na sobrang hirap na. Dahil sa hirap na kanilang pinagdadaanan, dito sila nanalangin sa Panginoon ng tagapagligtas. At sometimes, brother, sister, yung mga pressure na yon, yung mga pinagdadaanan na yon, ay nagdadala sa tao para higit na hanapin ang mukha ng Panginoon. At ang ating panahon, brothers and sisters, ang mga pagsubok, ang mga suffering, ang mga bagay na ating pagdadaanan sa unahan pa, kung ngayon man ay mga simpleng bagay lamang na ating pinagdadaanan, mga bagay lamang yan, pero may darating ng panahon sa ating hinaharap. Marahil sinasabi nyo, hindi yan applicable. Magaan lang ang aking pinagdadaanan. Paano sa darating na panahon? Ang panahon ay pasama ng pasama. Ang panahon ay hindi na ito sa isang mabuting panahon. Ito'y patungo na sa kasamaan. Pero ang mga pagsubok ay palakas ng palakas. Pero kinakailangan ng ating mga buhay ay lagi nakapakumbaba sa Panginoon at lagi hinihingi ang tulong ng Panginoon na matanggihan ang ating sarili. Dahil alam niyo ba ang binhi na nahulog sa 4 na daan? Ang mga binhi na ito na nahulog ay dumating ang panahon na kung saan hindi ito nakapagpatuloy ang 3 bagay, ang 3 binhi. Ang dahilan, dahil ang unang binhi ay tinuka ng kaaway. Anong sabi doon kung atin muna titignan ang Matthew? Matthew 13,
Dito na lamang sa 18, sa pagpapaliwanag na lamang ng Panginoon ng tatlong binhi ito, mapapansin nyo ang ganitong bagay. Matthew 13, sa 18, sabi diyan, pakinggan nga ninyo ang talinghaga tungkol sa mga hasik. Next. Sabi diyan, kung ang sino man ay nakikinig ng salita ng kaharian at ito'y hindi niya na pag-uunawa, ay pinaroroonan ng masama at inaagaw ang nahasik sa kaniya, yaong pusong ito, yaong nahasik sa tabi ng daan. 20, at ang nahasik sa mga batuhan ay yaong nakikinig ng salita at pagdakay tinatanggap itong ng buong galak. May mga tao pala na nakakaranas ng salita ng Panginoon at tinatanggap nila ito. Meron buong galak, pero sabi sa 22, at sa 21, gayon may walang siyang ugat sa kaniyang sarili, kundi sandaling tumatagal at pagdakay ng kapighatian o pag-uusig dahil sa salita ay pagdakay na natitisod siya. May kita nyo? May mga tao na nagpasimula, tumanggap sa salita, nakasama sa pagkakatipon, may kagalakan. Pero dahil sa hindi nagtanim, hindi bumaon ang ugat, ang mga pagsubok sa kanyang buhay, sandali siya gumigive up. Yan ang dahilan, brother, sister. Hanggat ang ating sarili ay hindi palubusan, ay suko sa Panginoon, sa mga pagsubok, sa mga suffering na ating pinagdadaanan, maaari ang tao mabuwal at maaari ang tao tumalikod na lamang dahil sa mga pagsubok sa kanyang buhay. At hindi siya willing, hindi siya handa na pasanin ang krus. Kaya sabi ng Panginoon sa ating panahon, brother, sister, sabi niya mayroon 200. Ang isa ay maluwag na daan at sabi niya maraming dumadaan doon. Ngunit ang dulo noon ay kapahamakan. Pero mayroong isang daan na makipot, mahirap. Sabi niya magsumikap kayo na pumasok sa daan na yan. Bakit? Ang paglilingkod natin kuminsan, may mga hirap, suffering, sa patungo sa buhay. Sabi niya, ngunit ang dulo nun ay buhay na walang hanggan. May mga suffering, may mga hirap na mararanasan, may mga bagay na kung saan sa ating buhay paglilingkod mararanasan natin ang iba't ibang kalalagayan ng mga suffering na yan. Pero kinakailangan, sabi niya, magsumikap ka, napasukin. At napakaganda na sinabi ni Apostol Pablo, ang Acts, tignan natin ang Acts 14:22. Nung si Apostol Pablo, nakaranas siya ng mga persecution sa kanyang buhay, sa pangaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoon, pero hindi napigilan si Apostol Pablo. At nung siyang umalis sa isang lugar, ang sinabi niya, at naranas siya, titignan, 14:22. Sabi diyan, umpisa natin sa 19, sabi diyan, datapwat nang sirain ang mga Judiyo, buhat sa Ethiopia, mga karamihan ay kaniyang pinagbabato si Pablo at kinaladkad nila siya sa labas ng bayan na inakala siya ay patay na. Yan ang naranasan ni Apostol Pablo dahil sa Ebanghelyo. Dahil sa pangaral ng salita, naranasan niya batuhin, naranasan niya na siya'y usigin at siya'y itinapon na siya ay akala nila patay na. Anong karanasan na ito ni Apostol Pablo? Pero anong sabi niya, sa kabila ng ganyan na kanyang naranasan, sa kabila ng kanyang naranasan, hindi siya napigilan. Tignan niyo ang encouragement niya sa 22. Napakagandang salita. Sabi niya, na pinatitibay ang mga kaluluwa ng mga alagad at inaaralan sila na magsipanatili sa pananampalataya at sa pamamagitan ng maraming mga kapighatian ay kinakailangan magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. Sa kabila na kanyang naranasan, wala nang dahilan si Pablo. Pwede na magdahilan si Pablo, ayoko na, give up na ako. Ikaw tinapong ka na akala ng mga Judiyo, siya'y patay na.
Pero nung siya nahimasmasan, nung siya mayroong kalakasan, ano encourage niya sa mga mananampalataya? Magpatuloy kayo sa pananampalataya. At sa pamamagitan ng maraming mga kapighatian. Kamusta ang ating mga kapighatian? Marahil, kuminsan ang ating mga pangailangan, kagipitan. Minsan napapagpalit na natin ang ilang mga bagay. Minsan ang mga bagay na tila akala natin mabigat na, pero magaan pala. Na kaya na natin ipagpalit ang mga bagay ng kalooban ng Diyos. Pero sabi ni Apostol Pablo, at sa pamamagitan ng maraming kapighatian ay kinakailangan magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. Kaya brother, sister, makipot ang daan, pero sa unahan, buhay na walang hanggan. Maraming struggle, maraming pagsubok, maraming kang pagdadaanan na persecution, pero magpatuloy ka. Dahil sabi niya, mamaya makikita natin yan, the future glory. Sa bagay na yan, ang pagsubok na yan na ating mga pinagdadaanan, sa kabila ng mga struggle na yan, brother, sister, magsumikap ka, magpatuloy ka sa pananampalataya. Dahil sa ganyang bagay, diyan makikita na higit na kaluwalhatian ng Diyos sa iyong buhay. Sabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians 4, sa last verse, sabi niya, hindi ko tinitignan ang mga kapighatian na ito ay napakabigat. Kundi sabi niya, ang ganitong mga kapighatian ay the short time. Ay mayroong katapusan. Pero sabi niya, ang mga pagsubok na to ay nagpapakita lamang kung anong bigat ng kaluwalhatian ang mayroon sa darating. Hindi niya nakita na dahil si Apostol Pablo namatay na din sa kanyang sarili. Kaya sabi niya sa 21, makikita natin ang naranasan ng ating ni Apostol Pablo sa Acts 20, sa 20 muna. Ano sabi niya dyan? Acts 20:21. May kita mo kapag ang isang tao ay patay na sa kanyang sarili, kahit saan mo dalhin yan, kahit anong mga pagsubok na kanyang pagdadaanan, hindi niya magrereklamo. Ano sabi niya ni Apostol Pablo? Na sinasabi ko sa mga Judiyo at gayon din sa mga Grego, ang pagsisisi sa Diyos at ang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. At ngayon, narito ako tatali sa Espiritu ay pas sa Jerusalem na hindi nalalaman ang mga bagay na mangyayari sa akin doon. Naroon siya ng kanyang Espiritu dahil si Apostol Pablo ay hindi na sarili niyang buhay. Nalubusan niya na rin na i-deny ang kanyang sarili. Hindi na siya nabubuhay. Sabi niya, hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo na nabubuhay sa akin. Sabi niya sa ibang talata na kanyang quote. Kaya sabi niya, siya'y inaakay ng Espiritu patungo sa Jerusalem. Hindi niya alam ang kanyang dadanasin, pero sabi sa next verse, maliban na pinatutuhanan sa akin ng Espiritu Santo sa bawat bayan na sinasabi ang mga tanikala at ang mga kapighatian ay nagsisipag-antay sa akin. Hindi niya alam ang mangyayari niya, pero pinaliwanag sa kanya sa 23, ang sabi ng Espiritu, ang bawat bayan na yung dadaanan ang naghahantay sa iyo, tanikala at ang mga kapighatian ay magsisipag-antay sa akin. Kung ikaw, sa sarili natin, kung hindi pa tayo lubusan na matay sa ating sarili, kaya mo ba pumuroon? Kaya mo magpatuloy? Masasabi natin, oo, kaya ko yan. Ngayon kasi, pwede natin sabihin, paano pag dumating talaga ang realidad? Paano talaga kung nasa ganyan na tayong kalalagayan, mayroon pang ungusap ang Espiritu? Sometimes, kahit man sa ating mga puso, di ba, aminado tayo. Minsan, may hamon lang ang Panginoon sa atin, di na natin magawa. Di ba, patotoo ni Barry Philip, Barry Danny. Barry Danny, 10 piso, yun ba yun? Yung sa Jabez, si Barry Philip, magkano, ibigay mo lahat. Pero, dahil nga tao, nangangamba tayo. Pero dahil nung ginawa nila, mayroong panibagong karanasan. Minsan, kahit man sa mga simpleng bagay, hindi pa may pinapahayag ang Espiritu, pero dahil nga may pangamba pa tayo, mayroon pa tayong sariling buhay, ang hirap ibigay. Paano pa ang ganitong bagay na mararanasan ni Apostol Pablo? Marahil hindi pa natin ito naranasan, paano sa darating na panahon? Alam natin, mararanasan niya ng totoong iglesia ni Kristo. Pero, kinakailangan may deny muna ang ating sarili. May dahilan si Apostol Pablo para hindi na tumuloy. May dahilan si Apostol Pablo para hindi tumuloy. Ikaw ba naman tutuloy ka? Alam mo na kapighatian. Kapag alam nga natin ng isang lugar, sa pamimigay kaya natin ng tracts, alam natin masasamang tao to, ay wag dyan. Dahil
Baka ano mangyari sa atin? Iyon ay paghahalimbawa. Hindi ka na pupunta dahil alam mo, may panganib na darating. May panganib. Pero si Apostol Pablo, hindi ganun ang kanyang ginawa. Dahil ito'y sinabi ng Espiritu, ano sabi sa 24? Datapat hindi ko minamahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga. Ito pala ang dahilan, brother sister. Ang buhay ni Apostol Pablo ay hindi na ang kanyang buhay ang nabubuhay. Kahit man ang kanyang buhay, handa niya na isakripisyo, maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatotoo ng ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Ito pala ang sekreto, brother sister. Dapat hindi ko na minamahal ang aking buhay. Sometimes yan ang ating struggle. Sometimes yan ang mahirap sa atin. Mahirap i-deny ang ating mga sarili. Yan ang dahilan kung bakit kunting pagsubok hindi tayo makapagpatuloy. Pero kahit man ako nang mababasa ko itong mga talatang ito, sabi ko, Lord, nakikita ko ang sarili na sa ganito pa rin kalalaghayan. Maraming mga bagay pa na nakagustuhan, marami pang mga bagay na mas pa rin na priority kaysa mga bagay na yung kalooban. Kahit man ako magsasabi na kahit man siguro dumating yan sa aking buhay ay hindi ko kaya. Pero salamat na lang, sabi ng Panginoon, wala siyang ibibigay na pagsubok na hindi mo kaya. Minsan lamang nahihirapan tayo dahil yung sarili nating paraan ang ating ginugusto. Pero I believe na ang mga anak ng Diyos, bago dumating ang mga kapighatian sa mundong ito, bago ang pag-agaw, makakaranas ang iglesia ng mga pag-uusig kapighatian. Pero I believe, pag dumating ang araw na yon, may mga anak ng Diyos na makakatayo dahil sila ay lubusan ng namatay sa kanilang sarili. Ngayon kapag inisip natin, paano na lang? May mga nagsha-sharing noon, sabi niya, hindi ko siguro kayang dumating kapag dumating ang execution time, dumating ang ganitong bagay, siguro hindi ko kayang tumayo. Yes, kapag titignan mo yung sarili mo ngayon, di mo kayang tumayo. Pero magtiwala ka, isuko mo lang ang buhay mo. Darating ang araw, ang tulong ng Panginoon, ang kalakasan ng Panginoon, hanggang sa dumating ka na sa iyong sarili, kahit man ang buhay mo, hindi ka natakot sa kamatayan. Si Apostol Pablo, kahit man ang Panginoon, hindi na siya natakot sa crucifixion, hindi na siya natakot sa kamatayan. Bakit ka pa matakot sa kamatayan kung naranasan mo na ang mamatay sa iyong sariling kalooban? Ang kamatayan ay wala ng kapangyarihan kapag ang isang mananampalataya ay lubusan na namatay na sa kanyang sariling kalooban. Ano sabi sa ating pambasahin ng isang talata sa 21? 21:11. Sabi sa kanya ng mga iglesia, at paglapit sa amin, ano sabi niya? At paglapit sa amin at pagkakuha ng pamikis ni Pablo ay ginapos niya ang kaniyang sariling mga paa, kamay at sinabi, ganito ang sabi ng Espiritu Santo, ganitong gagapusin ng mga Judiyo sa Jerusalem ang lalaking may-ari ng pamikis na ito at siya'y kanilang ibibigay sa mga kamay ng mga Gentile. Kanya pa in-instruct kung anong mangyayari sa kanya. Grabe no? Kahit man basahin lang natin to, kahit di ko na ipagpatuloy, may encourage na tayo sa buhay ni Apostol Pablo. Ang taong ito, alam niya ang kanyang maranasan. Kaya habang binabasa ko ito kagabi, at habang nakita ko ang mga talata na ito, sabi ko, humanga ako sa buhay ni Apostol Pablo. At kapag tinitignan ko ang sarili ko, kaya ko ba? Paano pag dumating to sa akin sarili? Kaya ko ba? Kaya ko bang tiisin ang ganitong bagay? But brother, sister, sabi ko nga, walang pagsubok na darating sa iyo na hindi kaya. Pero dumating man ang ganitong pagsubok, naniniwala ko, ang mga Kristiyano is not a baby Christian, kundi as a matured Christian. Kahit ang mga ganitong bagay, kaya niya nang harapin. Ngayon, tila, ang hirap. Paano? Pero sabi ng Apostol Pablo, pasukin natin ang kanyang kaharian. Magpatuloy tayo kahit may tiisin. Sige lang. Sa panahon ng tiisin, di mo kaya. Luhod lang. Panalangin lang. Panginoon, dito naman ako. Sige lang. Patuloy ako. Hingin mo lagi ang tulong ng Panginoon dahil alam niya kung paano kanya ililigtas sa lahat ng kapighatian na yung pinagdadaanan. Sometimes lamang sa ating kaisipan, ang hirap, paano mangyayari? Pero walang mahirap sa Kanya na nagsumasampalataya sa ating Panginoon.
Ano ang sabi niya sa 12? Next verse. At nang marinig namin ang mga bagay na ito, kami at gayon din ang mga naroroon doon ay nagsipagmanhik sa kaniya na huwag nang umahon sa Jerusalem. Ang mga kapatiran tuloy na kanyang kasama, sila yun natatakot. Ayaw nila mawala si Apostol Pablo sa kanila. Huwag ka nang tumuloy. O walang kami na lingkod. Huwag ka nang tumuloy dahil concern niya kung gaano nila kamahal ang expression ng pagmamahal nila kay Apostol Pablo. It's not bad. Hindi yan masama. Yan ay expression. Alam mo na, may mararanasan yung pastor mo, yung lingkod mo, makakaranas ng ganito. Hayaan mo ba? Kahit ikaw, mangangamba. Pero anong sabi ni Apostol Pablo sa 13? Nang magkagayon, sumagot si Pablo, anong ginagawa ninyo? Saan nanumbay si Apostol Pablo? Doon sa mga pamanhik na mga kapatiran. Nang magkagayon, sumagot si Pablo, anong ginagawa ninyo? Na nagsisitangis at dinudurog ang aking puso. Mas lalo nila pinabigat yung damdamin ni Apostol Pablo. Handa na si Apostol Pablo, pero dahil sa mga pamanhik ng mga kapatiran na naroon, sabi niya, dinudurog ang aking puso. Sapagkat ako'y nahahanda na, hindi lamang gapusin, kundi mamatay rin naman sa Jerusalem dahil sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sabi ng Apostol Pablo, anong ginagawa niyo? Lalong bumibigat ang aking damdamin. Pero sabi niya, hindi niyo na mapipigilan. Alam niya, ito na ang kalooban ng Panginoon. Hindi lamang handa si Apostol Pablo na maghirap, latiguhin, saktan. Sabi niya, handa na akong mamatay alang-alang sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Kasi naunawaan ni Apostol Pablo, siya din na nagsulat sa Corinthian, ang mamatay ay pakinabang, ngunit ang mabuhay ay para kay Kristo lang. Dahil alam niya, mamatay man siya, alam niya, yun ay kapahingahan. Pero kung tayo'y nabubuhay, mabubuhay tayo para lamang kay Kristo. Hindi na sa atin sarili, kundi si Kristo na siyang gumagawa sa atin. Sabi niya, di ko na kailangan. Handa na ako kahit man sa kamatayan. Napakaganda ng mga talata, napakaganda ng mga ekspresyon na ito, brother sister. Na makikita natin kung gaano yung boldness na mayroon si Apostol Pablo. Alam natin, sabi niya, hindi na ako ito, kundi si Kristo na gumagawa sa akin. Kapag ang buhay mo ay hindi na ikaw ang gumagawa, kundi si Kristo na, kahit anong mga cross na yan, kahit anong mga pagpasan na yan, anong hirap na yan, kahit man ang kamatayang kapighatian, kaya mo nang harapin dahil alam mo ang mamatay ay pakinabang ay kay Kristo. Ang kamatayan ay hindi para ikaw ay ilayo sa Panginoon ng kamatayan, kundi para bumalik ka na sa Kanya. Kaya walang lugi, brother sister, ang mamatay at ang mabuhay, lahat na yan ay para sa Panginoon pa rin. Walang paghihiwalay, kundi ang lahat ng nakakay Kristo, magpakailanman, hindi na sila mahihiwalay. Sino yung mga mahihiwalay? Sabi ng Hebrews 10, I think 10, kung akin naalala. Sabi niya, kapag ang sino man mananampalataya ay tumalikod, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Ang mga tao na tumatalikod sa Panginoon dahil sa kanyang mga pagsubok na kanyang naranasan, ito ang dahilan kung bakit siya napapahiwalay kay Kristo. Pero kung may mga pagpagsubok man, may mga suliranin na, magpatuloy ka lang dahil alam mo si Kristo ang kasama mo sa iyong buhay. Yan ang dahilan kung bakit anong payo ni Apostol Pablo kay Timothy. Ating tignan, ating nabasa na nakaraan, na darating ang panahon na ating kinabubuhay is the perilous time. Isang panahon na masama. Ang 2 Timothy 3, ating makikita, nabasa natin ang 1-4, na kung paano, bakit ang tao ay naging masama, dahil ang tao una ay naging maibigin sa sarili, kaysa maibigin sa Diyos. Ang tao kung bakit hindi siya nakakapagpatuloy, dahil nakapokus siya sa kanyang sarili. Pero ating nakita na nakaraan, ay napakahalaga ang pagdi-deny ng ating sarili. Dahil alam nyo kung bakit iyan ay napakahalaga, dahil darating ang mga panahon na masama. Hanggat ang tao ay panahon natin, kung tayo nabubuhay sa ating sarili, hindi tayo makakatayo sa panahon na yon.
Kung ngayon malamang nakikita natin ang kasamaan, paano pa sa darating? At sabi niya sa 10 na lang, simulan natin sa 10, ang payo niya, encouragement niya kay Apostol Pablo, kay Timothy. Ano sabi niya sa 10? Ngunit sinunod mo ang aking aral. Ito ay sinabi niya kay Timothy, kung ating babasahin ang previous verse, na kung paano pinakita niya ng mga tao ay magiging maibigin, ang tao ay tatalikod sa Diyos. Pero sabi niya kay Timothy, ngunit sinunod mo ang aking aral. Ugali, akala, pananampalataya, pagpapahinuhod, pag-ibig, pagtitiis. Ano sabi niya? Dahil sinunod mo ito, ito'y huling habilin niya kay Timothy. Next verse. Mga pag-uusip, yan na rin naman ang naranasan ni Timothy. Mga pag-uusig, mga pagbabanta, anumang mga bagay na nangyari sa akin sa Ethiopia, aking nilagpasan na yan, nabubulal ako sa mga lugar na yan. Anumang mga pag-uusig ang tiniis ko at sa lahat ay iniligtas ako ng Panginoon. Pinakita ni Apostol Pablo kay Timothy, marami akong katiisan sa Ethiopia, Ikonia, sa Lystra, tama ba ang pagbigkas ko? Sabi niya, sa tatlong bagay yan, ating mabasa yan doon sa ating binasa kanina na sa Acts 14. Makikita niyo dyan kung babasahin niyo ang buong 14. Kanyang naranasan niya, tinignan natin doon sa 14 na tinapo na lamang siya na parang wala ng buhay. Pero hindi na alam, mayroon pa rin siyang buhay. Ano sabi niya? Anumang mga pag-uusig ang tiniis ko at sa lahat ay iniligtas ako ng Panginoon. Marami sa kanyang pinagdaanan, pero dahil nga hanggat hindi pa tapos ang layunin ng Panginoon, kahit anong gawin sa iyo ng kaaway, kahit anong gawin sa iyo ng tao, kahit anong mga suffering na yan, hindi pa rin makakahadlang dahil kaya ka pa rin iligtas ng Panginoon. Brother, sister, gaano mang kabigat ng mga pas-aning pagsubok sa buhay na ito, hanggat ang layunin ng Panginoon ay hindi pa napupulpil sa iyong buhay, kaya kanya iligtas sa anumang suliranin na iyong pinagdadaanan. Yan ang statement ng Apostol Pablo kay Timothy. Next verse. Oo, at lahat na ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay mga babata ng pag-uusig. Handa pa rin ba kayo mabuhay na mayroong kabanalan? Handa niyo ba yung gawin? Handa ba natin gawin yan? Oo, at lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay mga babata ng pag-uusig. Hindi ko kaya yan kung ako nabubuhay pa rin sa sarili. Pero pag dumating ang panahon ng mga pagbabaka na yan, pag-uusig, alam ko na ang tulong ng Panginoon na riyan. Kung paano tinulungan si Apostol Pablo sa 11 na sa lahat ng pag-uusig, tiisin nito, niligtas ako ng Panginoon. Gusto niya sabihin kay Timothy, kahit man ikaw, kahit dumaan ka man dahil kay Kristo, dahil sa kabanalan, sa pagsunod mo sa salita ng Panginoon, kaya ka iligtas ng Panginoon. Dahil yan ay karanasan ni Apostol Pablo. At sino man mga susunod sa Panginoon, gaano mang hirap pagsubok na ating pagdaanan, kaya ka iligtas ng Panginoon. Dahil siya'y nangangako, hindi ko kayo iwan, hindi ko kayo pabayaan. Ako'y lagi sa inyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Anong magagawa sa iyo ng mundong ito? Gaano man mga kapighatian na yan, brother, sister, lagi mong tatandaan, ang Diyos na iyong kasama ay kaya kang iligtas sa lahat ng kapighatian. 13. Datapat ang masasamang tao at mga magdaraya ay lalong sasama ng sasama na mga daya at sila rin ang mga dadaya. Darating ang panahon na pasama ng pasama. Pero ang mga anak ng Diyos, ang banal ay magpapabanal. Wala na pala ako oras, 3 minutes na lang. Okay, let's go to the last verse na lamang. Sabi ko yung future glory na sinabi ko kanina. Buti na nakita ko yung orasan. Sensya na. 3 minutes, tapusin natin. Tignan natin ang familiar verse, Romans 8, at dito tayo magtatapos. Romans 8, dito na lang sa 15 to 17, sabi diyan. Romans 8, 15 to 17, sapagkat hindi ninyo muling tinanggap ang espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot. Datapat tinanggap ninyo ang espiritu ng pagkukupkup na dahil dito'y sumisigaw tayo, Aba, Ama. Next.
Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Narito ba, mga anak ng Diyos? Ang mga tumanggap ng Espiritu ng Diyos. Sabi niya, at kung mga anak ay mga tagapagmana nga, mga tagapagmana sa Diyos, napakasarap. Tayo'y mga tagapagmana ng Diyos, yan ang sigaw ng lahat ng tao. Ako din naman ay tagapagmana, ako din naman nag-enjoy ng manang ito. Tignan nyo kung gaano ako kayaman, tignan nyo kung gaano mayroon ako, dahil ako'y tagapagmana ng Diyos. Doon sila nagre-rejoice, doon sila masaya. Pero pinuto lang nila doon eh. Pero kung atin titignan, babasahin patuloy, at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung gayon nga, makipagtiis tayo sa Kaniya upang tayo luwalhatiin naman kasama niya. Minsan ang mga tao, pinuputo lamang, tagapagmana ako, lahat ng mayroon si Kristo, mayroon ako. Pero, handa ka ba magtiis? Hindi, yung tagapagmana lang. Pero, ang mga anak ng Diyos, hindi ka lamang tagapagmana sa mga pagpapala, isa ka rin na makakaranas ng mga tiisin dahil kay Kristo. Pero ang mga tiisin na yan, sabi niya, gayon nga, makipagtiis tayo sa Kaniya upang tayo'y luwalhati namang kasama niya. Kung si Kristo ay dumanas ng kaluwalhatian, pero bago siya dumanas ng kaluwalhatian, dumanas siya ng mga pagtitiis. At tayo din naman, bilang mga anak ng Diyos, mga mananampalataya, mayroong hinaghahantay na kaluwalhatian pagkatapos ng ating mga kapighatian na mararanasan. At tignan nyo, next verse, sa 18. Sabi niya, sapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapat-dapat may tumbas sa kaluwalhatiang mahayag sa atin. Yan ang dahilan kung bakit may kagalakan ng mga anak ng Diyos kahit man may kapighatian. Dahil alam nila na isang araw mayroong kaluwalhatian na naghahantay sa mga anak ng Diyos. Mayroong kaluwalhatian na ipagkakaloob ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya brother, sister, anumang pagsubok, anumang tiisin, magtiis ka lang. Dahil ang mga tiisin na yan ay hindi kayang kumpara sa kaluwalhatian na naghahantay sa mga anak ng Diyos. Ang sabi ng 19, hallelujah. Sapagkat ang maningas na pagmimithi ng buong nilalang ay naghihintay sa mga kahayagan ng mga anak ng Diyos. Oh, hallelujah, hallelujah. Mayroong paghahayag ng kaluwalhatian ng mga anak ng Diyos at yan din ang hinahantay kahit man ang buong sanlibutan ito. Kaya brother, sister, anumang krus na yung pinapasan, pasanin mo. Magpatuloy ka, anumang bagay na yung pagdadaanan. Ang lahat na kayang nagpasan na yan, dahil ang unang sa lahat, sabi niya, anong makapaghiwalay sa atin sa mga huling baba ng talatang yan? Kahubaran, kapighatian, kagutom? Sabi niya, hindi. Kundi lahat na yan ay ating mapanagumpayan dahil sa pag-ibig ni Kristo. Dahil sa pag-ibig ni Kristo na ating nararanasan sa ating buhay, yan ang dahilan kung bakit ang pag-ibig natin sa Kanya ay hindi nawawala. Kahit man sa kapighatian, mga pagsubok sa ating mga buhay, handa pa rin natin siyang sundin, handa pa rin natin siyang ibigin dahil alam natin na isang araw, ang mga bagay na yan ay ating mararanasan na kaluwalhatian. Kung ikaw ang pinakamalaking pagsubok na pagdadaanan, ikaw ay may mas higit na kaluwalhatian. Pero brother, sister, hindi ito iba't ibang kaluwalhatian. Pinapakita lamang kung ano man ang pagdaanan mo sa mundong ito ng mga pagsubok sa iyong buhay, tutumbasan to ng Panginoon ng kaluwalhatian, ng kahayagan, ng kanyang kapangyarihan. Purihin ang Panginoon, ating siyang palakpakan. Praise God, praise God. Hallelujah. Tayo manalangin sa ating pagtatapos. Nakilang Diyos, purihin ka at sambahin ka sa oras nito. At salamat sa iyo, Panginoon, sa iyong mga salita. At ikaw ang Diyos na tunay na gumagawa sa amin, Panginoon. Ihanda mo kami, nahanda mo kami sa mga araw na darating. Hindi ba namin alam ang darating na araw, ang bukas, Panginoon? Hindi namin alam ang mangyayari sa mundong ito. Ngunit, Lord, salamat. Bago pa mangyari ang mga bagay na hindi namin inaasahan sa aming mga buhay, may mga salita ka na sinusugo, Panginoon, para ito'y magpalakas sa amin na sa panahon na dumarating ang mga kapighatian na tila mayroon kami mga pangamba, mayroon kaming huhugutan na yung mga salita, at ang mga salita mo at ang mga karanasan na yung mga lingkod, Panginoon, ay tunay na ito'y aming kalakasan at patuloy na gagawa sa aming mga buhay. Lahat na ito, Lord, ay aming pinapasalamatan sa iyo sa mga salita na pinagkaloob mo sa umagang ito. Lahat ng papuri, pasalamat, pagdakila ay amin binabalik sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Amen, amen. Hallelujah.